For today's video mga kapatid, pag-uusapan po natin ang patungkol po sa pagkain ng mga pabo. Marami kasing nagtatanong mga kapatid, ito, ulitin ko naman, gagawa uli ako ng video patungkol po sa mga pagkain na hinahalo ko po o ginagawa ko po para makapagbigay po ako ng pagkain sa aking mga alagang pabo. At ito po, samahan nyo po ako, here we go, let's go. Bali po mga kapatid, sa katotohanan po, ang pagpapakain po ng pabo ay marami po tayong paraan na pwedeng i-apply dito. May mga alternatibong pagkain po tayo, maaaring idagdag natin sa feeds. Pwede ring mga alternatibong pagkain lamang po yung ating ibibigay sa ating mga alagang pabo. Sa ngayon po mga kapatid, tatapatin ko na po kayo bago po natin tatalakayin itong mga pinapakain ko po sa aking mga alagang pabo. Yung alternatibong pagkain po kumpara po sa feeds o yung purong feeds po yung ating pagkain sa ating mga alagang pabo, mas malusog, matataba, pareha lang silang malusog sa alternatibong pagkain kumpara sa feeds. Kaya lang mas mabigat at mas mataba po pag purong feeds po yung ating pagkain sa ating alagang pabo. Ayan po yung kaibahan talaga pag dalawa po yung ating ihahambing na ginagamit na pagkain sa ating mga alagang pabo. So ngayon po mga kapatid, kung nakikita nyo po yung aking mga pagkain po ngayon sa aking mga alagang pabo, is ito pong mga patapon na gulay gaya ng repolyo, pitsay, balat ng patatas, pipino, balat ng carrots, mga lantang carrots. Ayun, basta yung mga patapon na gulay na po mga kapatid, hindi naman yung masyadong lanta na po talaga. Kumbaga yung pakikita naman natin yan na pwede pa, kasi yung mga lanta is mababaho na po yun. Basta yung mga pwede pa pong hugasan, ayun, yun po yung aking ginigiling. Tapos liban dyan is yun pong mga patapon na lantang prutas gaya ng saging, yan nakikita nyo po. Yun po yung mostly ginagamit ko po na pinaghalo-halo ko po dito sa aking mga ginigiling para ipakain po sa aking mga alagang pabo. Dati nangunguha pa po ako ng kumpay, kangkong, carabao grass. Yun po yung aking kinukuha mga kapatid. Kaya lang sa katagalan ko na po sa pangungulikta ng mga lantang gulay at lantang prutas, marami na po akong nakikilala o nakakausap na mga nagtitinda po ng prutas at gulay. Ayun, sa awa tulong ng Diyos, marami na po akong nakukulikta tuwing umaga. Kaya sa ngayon, hindi na po ako kumukuha ng mga kangkong, tapos yung mga carabao grass, kumpay, ayun, yung mga damo, hindi na po ako nangunguha mga kapatid, kasi nakikita ko naman minsan sobra, minsan konti lang yung nakukulikta ko, ngunit sapat naman para mayroon po akong maibigay na pagkain sa aking mga alagang pabo. So kung nakikita nyo nga, yan, saging po yung aking ginigiling sa ngayon. Tapos yung nauna na po, yung giniling kanina ni Mrs., yun po ay mga patapon o yung mga reject na pitsay at saka repolyo. Yan po yung mostly na ginagamit ko po dito sa aking papakain sa aking mga alagang pabo. Minsan rin, pag hindi rin ako nakakolekta ng mga patapon na gulay at patapon na prutas, yung mga lantang prutas, ginagamit ko rin na panghalo dito sa pagkain ng aking mga alagang pabo mga kapatid, is yun pong mga malunggay, ipil-ipil, tapos yung napir, at puno ng saging, minsan dahon ng saging. Yan po yung aking kinukuha, kasi may ilang puno rin ako ng Madre de Agua. Ayun, yung Madre de Agua, maganda rin yan mga kapatid sa pakain o panghalo sa aking mga alagang pabo. Pero sa ngayon, mostly talaga itong patapon na gulay at prutas po yung aking ginagamit na panghalo sa kanila. At pakatandaan nyo lamang po mga kapatid, kung sakali po nagagamit rin kayo ng kagaya nitong gilingan o itong tinatawag na shader, dalawang bisis ko pong pinapadaan dito yung mga ginigiling ko po. Liban na lang yung mga, for example, yung purong pitsay at saka repolyo, ayun, minsan isang bisis lang po ko pinapadaan dito, kasi pag dalawang bisis na ay sobrang pino na po. Pero kagaya nito, saging, mga kalabasa, yung buto ng kalabasa, iba, may kasama kasi yung laman. Yung ating mga sangkap, lantang prutas, lantang gulay, pinaghalo-halo, scramble kumbaga. Dadagdagan na lang ito ng bagaso, sapal ng taho. Yun, goods na yun. So, kita nyo naman, oh, marami na po yan. Tapos papakita ko sa inyo yung
Doon na lang, mami. Doon mo lang ipakita sa balde. Mahaba yata yung taga-kameraman ko eh. Ito po mga kapatid. Pinakita ko ito sa inyo dahil marami kasi nagtatanong eh. Ano daw yung pagkain ko sa pabo? Kung nakikita nyo dito sa ilalim, ito po yung mga gulay. Lantang gulay, pizza, repolyo. Tapos lantang saging. Yun, mga balat ng carrots. Ano pa ba? Ito yung isa na mga sangkap ko po. Kaya hindi na ako gumagamit ng feeds dahil mayroon po akong sapal ng taho o suya. Sapal din ng taho. Ito yung mga pizza, repolyo. Ang idadagdag ko mamaya nito is yun na lamang pong sapal naman ng trigo o tawag dito sa amin is bagaso. So pag halo-haloin ko ito, kita nyo naman isang drum na po ito, walang feeds. Ang idadagdag ko para lalong dumami pa ito is yung sapal ng trigo. Ayan, ganyan po yan o. Matamis kasi ito mga kapatid dahil may saging. Minsan kung walang saging, gumagamit ako ng molasses pang patamis. Kaya lang yung molasses is wala ngayong supply. Kaya alam nyo naman kung ano yung mayroon tayo is yun po yung ating pagkakasyahin or gagamitin na sangkap para makabuo ng superfood ng ating mga alagang pabo. Ayan. Hahaluin mo ito, hahatiin sa 2 gram. Papakita ko na lang sa inyo kung paano ito. Yan po yung mga itong repolyo at pitsay, isang bisis ko lang pinadaan para hindi masyadong mapino kasi malambot at malutong naman ito. Yun lamang pong saging. Tapos yung mga carrots, yung kalabasa, yun, 2 bisis talaga yun kasi malaki yung hiwa eh. Maninipis naman, kaya lang pahaba yung hiwa. Kaya mas para yun, mas malambot, pino. Basta, alam niyo siguro yung ibig kong iparating sa inyo. Pagkatapos niyan, hahatiin ko yan. Hahatiin ko sa 2 drum para magdadagdag ako ng bagaso o sapal ng trigo. Ginawa ko na lang ang vlog na ito dahil marami kasi nagtatanong eh. Sinasabihan ko, may mga video naman ako. So baka mahirap lang utingkayin o kakalkalin sa YouTube at Facebook. Kaya ito, gumawa ulit ako ng video para po ito sa mga nagtatanong at sa ganoon makakuha po kayo ng kaunting idea. So ayun, nabanggit ko na sa naunang video, sa bandang una ng video na ito is yun, maaari nyo po yung gamitin yung iba't ibang sangkap na nabanggit ko po. At yung iba, hindi ko na nabanggit, baka nakalimutan ko. Ayun na pong bahala. Basta sa amin, lumawak po yung inyong imaginasyon pagdating sa pagkain ng pabo. Ayan, bali yan po. Kukuha na lang ako ng sapal ng trigo. Andito sa labas yung sapal ng trigo. So ito mga kapatid, ito po yung sapal ng trigo. Sa kaalaman po lahat, sasabihin ko na po kung gaano karami yung nakukonsumo ko sa isang araw ng sapal ng trigo. Sa pagkakataong ito, ngayon is isang araw is isang sako. Minsan, pag sobrang dami yung mga nakukuha kong mga lantang gulay at prutas, may sobra na mga isang balde. Mostly is isang araw, isang sako. Alam mo po, hindi po ito available sa lahat ng area. Yung iba naman na ginagamit nila is yun pong sapal ng, hindi sapal, yung tahok. Pollard. Yung tawag ng iba ay pollard. Tahok. So yung isa pong paraan mga kapatid ng pag-iimbak o diskarte sa bagaso is dapat kagaya nito, tapos na tayong kumuha is i-secure po natin na hindi po naka-expose sa hangin kasi masisira, mamamahong ito. Pero dito sa akin kahit hindi na ito masyadong i-secure kasi kinabukasan ubos rin ito dahil marami kasi. Doon na lamang po sa
Kunti-kunti lang yung pagkain sa kanilang mga alaga dahil masisira talaga pag ma-expose sa hangin. Bale, ito po mga kapatid, kita nyo naman, wala po tayong tinatago dito, is ito po talaga yung aking mostly. Minsan na lang kung wala akong mga ibang sangkap, gumagamit po talaga ako ng feeds. Minsan-minsan lang dahil pag wala akong maipakain, wala tayong ibang magawa. Ayun, wala tayo ng commercial feeds. Ito, sapal ng trigo, dito ito sa isang drum. Tapos itong isa naman, dito din ito. Ayan. Ito na yung aking pagkain sa hotpot ito. Paghahaluin ko ito, dadagdagan ko ng kaunting tubig. With feeding po yung gamit ko mga kapatid. Ayan. Hindi kasi maihalo pag hindi with feeding eh. Ayan. Paghalo-haloin. Pakita ko sa inyo ang hitsura. Naisip ko nga eh, mas maganda siguro may gagamiting mixer. Yung panghalo ng simento para hassle free. Pero magasto na eh, wala tayong pangbili. Saka na lang kung pahintulot. Pag gawa tayo ng DIY na mixer. Yung drum. So ganito po yung itsura mga kapatid oh. Ayan. Super food na po yan ang aking mga alagang pabo. Masarap na po yan sa kanila. So sanayan po talaga yan mga kapatid. Maski yung paghalo nito ay kung hindi ka sanay, hindi mo maihalo ng mabuti. Kaya nga ayun, nabanggit ko, maganda yung may mixer. Kasi wala nang lakas na lalabas yung katawan. Ayan. So ready na, ready. Ito na po yung kalalabasan, no? Ayan. Para na po yung super food. Sarap na yan. Lalo na kung lalagyan natin po ng kaunting feeds. Gawin natin pang toppings. Ako, ibang nararamdaman ng pabo pa ganun. Ayan, yun. Pag hindi po masyadong mahalo, ayan, magtibugol o yung ibang sangkap ay nagtapok-tapok. Mas maganda talaga yung maihalo talaga ng maayos. Pero ganyan talaga eh, dahil manual lang. Ayun, yung sa bandang ilalim. Uy, maliit na balde. Lipat natin. Kasi sa biyahe, dapat yung sagad sakto sa laki para everybody happy. Ayan. Tapos ipapakita ko sa inyo mamaya yung update doon sa pakainan mga kapatid. Hindi ko na po ginamit yung kawayan kasi yung hybrid mga kapatid is malalaki po sila. Once naapakan yung net, ang mangyayari is tawag dito maluspread. Hindi na masyadong tight yung pagkatali. Ayun, naapakan na ng mga iba. Tapos pag tag-ulan, yung kanilang paa na may mga ipot na nahahalo na sa kanilang pagkain. Kaya ayun, i-modify ko na po. Unti-unti, gumawa ko ng ibang pagkainan nila. So ngayon ng konti, ipapakita ko po sa inyo. Nakalimutan yung kandos. Yung kandos. Kalimutan ko yung kandos. Yung kandos. Saya. Salamat sa Diyos dahil si Mrs. is andito po ngayon. Katulong ko po siya sa paggawa o sa pagpapakain kasi wala po siyang pasok sa trabaho. Ito po yung update mga kapatid. Kung nakikita nyo, ayan, gumamit na po ako ng mga improvise na mga pakainan. Kagaya niyan, andon, ayun o, yung galon.
gumamit na po ko ng ganyan nang sa ganun ay maiwasan po talaga na marumihan yung pakainan nila mga kapatid. Nakikita ko po talaga na hindi po talaga maganda sa ating mga alagang pabo na naaapakan nila yung kanilang pagkain o pakainan. Ayun, okay lang maapakan yung pagkainan nila basta walang pagkain, pero pag may pagkain po, ayun, doon po tayo nagkakaproblema. Ayan na po yung ating update. Tapos yung nagtatanong kung ano po yung pagkain ko sa aking alagang pabo, andito pa Mio. Ayan na po mga kapatid, salamat po dahil umabot po kayo sa bandang huli o sa katapusan ng aking vlog. So, ipinakita ko po sa inyo kung ano po yung pakain sa aking mga alagang pabo. Marami pa po akong papakainin. Andyan pa po sa loob ng kulungan. May nakasigregate po dyan. Tapos dito yung ibang ilang piraso ko pong broad-breasted. Ito hybrid na po ito sa lahat. So maraming salamat po sa lahat sa patuloy na nakasubaybay, palaging nanonood sa aking Muntin channel o sa aking Facebook account. Ayan, thank you po sa inyong lahat mga kapatid. Lubos po ako nagpapasalamat sa inyo. So hanggang dito na lang. Lagi nyo pong tandaan na ang paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.